Hati ang opinyon ng mga kababayan sa tanong kung sapat ba ang paglantad ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga mambabatas upang maibalik ang tiwala ng publiko sa Kongreso. Sa gitna ito ng kontrobersya sa maanumalyang flood control projects na pinunduhan ng pambansang budget. Kahit papaano po, may transparency at saka malalaman po ng mga Pilipino na yung karapatan nila sa kanilang ari-arian po. Wala na nangyari na hindi na nila pwedeng ibalik yun Kung may ibabalik man yun, sir, siguro bilang na lang yung ibang taong babalik ng tiwala. Parang hindi na po siguro kasi parang ang tao wala nang tiwala sa kanila Isa naman si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa nagpahayag ng kagustuhang maglabas ng kanyang SALN kahit wala pang ibinababang polisiya ang liderato ng Kamara kaugnay nito. Naniniwala rin ang mambabatas na makatutulong ang public access sa SALN ng mga kongresista para maibalik ang tiwala ng publiko sa Kongreso. And it's also one way of regaining the trust of the people. Sa totoo lang, napakasakit nung parang yung isang institusyon where you belong, just because of the actions of a few, madidemonize, no? Naglabas na rin ang kopya ng kanyang SALN sa social media post si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, isang independent member. Nagkakahalaga ang kanyang net worth ng 5.37 million pesos. Pero giit nito, hindi pa kasama sa kanyang SALN ang ilang ari-arian gaya ng mga sasakyan, property sa Dasmariñas at cash na minana mula sa yumaong ama na si PD Barsaga na hindi pa rin na ipapalipat sa kanyang pangalan. Nagkakahalaga umano ito ng 35 million pesos. Bukod sa kanya, 8 miyembro pa lang ng minorya ng Kamara ang naglantad sa publiko ng kanilang SALN. Tinanong naman si Deputy Speaker Garin kung may posibilidad na hinihintay lang ng majority bloc si Speaker Bogie D na maglabas ng kanyang SALN para magsisunuran ang mayorya. Subalit ang sagot nito, I don't think so. Siguro nagkataon lang na una, budget hearing, no, busy lahat. Karamihan ng mga kongresista ay merong mga activities sa kanya-kanyang distrito. So I believe hindi intentional. I will confer with the other leaders of the House. Kasi syempre ang iba, lahat naman yan, hindi naman, alam mo yon, yung pagka wala kang tinatago, you're going to release. I believe ang nagiging isang nuance lang is minsan ginagamit sa mga kalaban, no, sa politika. Naniniwala naman ang House official na kailangan pa ring maglatag ng polisiya sa pagsapubliko ng SALN ng mga kongresista sa gitna ng suliranin sa fake news at misinformation. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.